Morning po mga kababayan, sir. This is John, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is January 15, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may UPIS K2 building sa may Quirino Avenue po yan, UP Campus Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Basikap Extension, Barangay Central 71-B. Basikap Extension, Barangay Central Central Diliman, Quezon City po yan. Okay, so mga UP campus po ito, ha? UP Central Diliman, Quezon City. Magbabalik po tayo mamayang unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Yan, dito nga tayo sa loob ng campus at sa aking palagay ay dito lang need natin yan dadalhin. Hindi, tignan nga natin. Oo, dito lang yata din inside ng campus din. Ayan, magbabalik po tayo mamaya unti pa. Kasi walang nakakaalam unless magpa-laboratory ka talaga. Yun nga po, Doc, eh. So, well, at least sa sports and fitness world, marami na pong cases, Doc, di ba? Na naka-cardiac arrest po dahil po sa ehersisyo. Kumbaga, na nag-exercise rather, di ba? Nagpa-basketball, nagpa-bike, tumatakbo, and then boom, yun na po ang nangyayari. Yeah, maraming pasyenteng ganun. Kaya dapat pinapaalala ko yung mga lalo na yung mga nagkakaedad na magpa-check up muna kasi karamihan dun sa mga narinig mo, nababalita mo. Usually yung mga characteristics ng mga weekend warriors eh. So, although nasa office sila, Monday to Friday, may isipan nun mag-running or magkaroon ng sports sa weekend, either pickleball or basketball, pero hindi na alam, may nagpapadya or may naghihintay palang problema sa kanila pagka nasobrahan sila sa exercise. Yun yung role ng doktor nila. I-screen sila mabuti para hindi mangyari yung mga ganong klaseng event. Opo. So, Doc, ano po ang magandang screening bukod po sa pagpapatingin na ng cholesterol level para po talaga ma-check natin kung okay ating puso? Sa practice ko, usually, yung basic lang, yung mga blood chem, depende sa edad, stress test ko sila, yung makikita mo yung mga tumatakbo na treadmill. Kung may additional risk factor pa sila, maaaring mag-request kami ng additional test pa aside from yung stress test. Yeah, like 2D echo, in extreme scenarios, meron dyan angiogram, pero nililimit namin dun sa mga non-invasive test, meaning yung mga stress test at 2D echo, yung screening ng mga pasyente, lalo na kung papasok sila sa marathon or papasok sila sa mga activities na hindi pala sila sinunay. Kasi minsan, dati nung bata sila, athlete, okay lang. Pero nung tumanda, medyo na bumagal yung activity sila or hindi na nila ginagawa yung usual activity. Tapos nagkaya yan dahil nakakita sila ng reunion. Nagkaya yan, laro tayo basketball. Ayun na, doon sila naaabutan ng kanya-kanyang sakit. Hindi na na-realize nung time na nag-work sila, doon na nag-build up yung mga cholesterol plaque sa puso nila. Doc, yung po bang chia seeds, naririnig ko yan eh, nakakapagpababa po ba ito ng cholesterol? At ano pa po yung mga pagkain na maaaring makapagpababa ng cholesterol? Well, mababatan naman kasi ang calories ng chia seeds. Pero hindi ko masasabi sa inyo na mapapababa niya yung cholesterol. So, isa yan lang yan sa mga pagkain na mababa ang calories. So, pwede nyo kainin. Pero, hindi lang po yan ang nire-recommenda namin. Ang gusto namin, high fiber na pagkain, katulad ng mga gulay, at yung mga nakikita mo, mga salad, mga dahon-dahon, yun po yung mas healthy kainin. Kasi mababa lang ang calories dyan at mababa rin ang cholesterol. Sa karne,
mababa ang calories ng mga isda at mga karne na may white meat. Yung mga red meat, pakiiwasan yan kasi yun yung maraming taba at marami yung potential na ibang sakit na makukuha. Okay. Nako, Doc Jeff, maraming salamat ha. Wala na po tayong oras, but thank you so much for your time. At sa susunod po ulit, Doc, ha, balik ka dito sa studio. Kasama si Doktora Other Marie. Oo, sa susunod po. Thank you, Doc. Thank you. Happy New Year. Happy New Year, Doc. Magbabalik po ang nagseservisyo Niña Corpus at Nick Bustos. Magbabalik ang nagseservisyo Niña Corpus kasama si Mix Justos. Basta AM DZMM. Check na maganda ang Dito na tayo. Naantay natin sila. hanggang Biyernes. Bukungan ng maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng madaling araw. Makipag-fan-kulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. Nasasamahan pa ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nila Peter Musni at Rica Lazo ang mga i-issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad ng Kasi sabi niya, gugo ako sa house niya. Tapos, ako pala yung pang-alis. Na kahit yung mga mismong nasa government hindi rin ganun kasi sa mga elements na ginagamit ng mga gumagawa ng fake news and misinformation. So, mas dapat natin tignan, mas pag-aralan natin. And din yung pinaka-objective ng technology na ituturo kung paano talaga tumingin ng natural na na mga topics sa social media na hindi ginagamitan ng misleading na mga elements ng AI. Kasi ang AI, pwede magamit sa maganda, pwede din magamit sa gusto. So ano na mga nagawin? So far po, nagpa-plan pa lang po kami na activity this January. Today po, nag-start ang membership drive namin at then 18th of January. We need 500 members po. 500 members po. And then upcoming January 26 naman po, we will be having our university caravan on St. Joseph College. And on the first week naman po ng February, another school caravan po siya sa NU Nazareth. Ngayon ba, pag nakikipag-ugnayan din sa mga agency, for example, government agency, tulad ng PCO, isa-isa sa kanilang mga sinutulong yung paano labanan na ang fake news. Ito yung ating side. Kayo ba ay nakikipag-ugnayan sa kanila kasi they also go to different colleges all over the country. Actually, doon sa group sa assessment din. Pero nag-start din po kami with wala ko doon sa Manila City Hall. Sa Manila po kami nag-start talaga in partnership with SK Federation of Manila with SK Federation President Yan Ibay Ito magluto ka. the local government units saka MYDC po, the Manila Youth Development Council, and syempre Manila Youth Bureau din po. And for PCO candidates, baka nakikinig. Oo, di ba, reconnect natin sila Kuya Ginaldo, di ba? Anyway, so, alright. Sa mga kabataan ngayon, ano ba yung mga nakikita yung problema? Gusto ko lang malaman. Marami pang kayong nakikitang, kumbaga, undergoing mga, mga mental health challenges. At dahil sa nakikita nila sa social media,
mga Gemini, to do my homeworks po, to do some activities. Ito may kagabi daw. And that way, nakikita ko po siya. Mga sinasabi Mga nila walang. Kilala ko I-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Para po muna pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?